ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Ini mga kata, Felix Ibisya pa rin? Ibisya pa rin? Sikat ka nila. Di ba ka nagkao si Father Noel labuyan kutsara? Nakalimot siya nagkao siya na kutsara na pakpak. Okay? Okay, ano ang kagad panahon? Atiban mo? Okay. Ang tiba nila mga igsoon, kani pag-ampo na ito sa mga santos. Ang ipahibaw niya, kay basig ang inyong nalaon na ang mga larawan. Dili ang larawan ang natima, dili larawan sa mga santos. Kundi ang atong pag-ampo, pagpanabang sa mga santos. Kinsa ba kini mga santos? So mao kini ang ilahang kamatudan ni Inday Joanna o ni Sister Rosa. Ato sugaton sa masibang palakpakan. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako diay si Rose Ann Armada. Ug ako usab si Joanna Marie Carida. Ano kami karon sa inyong tubangan aron sa paghataw katinawan ngano kita mga Katoliko nag-ampo man ngadto sa mga santos. Tungod kay maayong buhat kini mo Islanon. Matod ka sa atong mga pinakyaw sa atong spiritual sister. Na dili ko na maayo atong pagsakit sa atong mga santos. Tungod kay si Kristo lamang ang ipatulala sa Dios ug sa mga tawo. Kung sa may magkasulti sis, may tungod sa ilang mga gisulti. Nindot kayong pangutana sis. Nagsampit kitang panabang sa mga santos, kaya ang mga santos makatapang na ampo. Kaya sumala pa sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 16, nga ang mga pagampo sa mga matarong tungod yun sa Diyos. Apan, unsa man nila magtabang og ampo para nato sis? Nga hagbay naman sila nga matay. Busa, dili na to sila makatuhod nato. Yes, tinuod nga hagbay ra silang nangamatay. At pandilin na to ang ay kalimtan nga tunay duha ka bahin ng tao. Aduna siya physical body ug spiritual body. Ang physical body mo kana namatay og ilubong mao sa kanay banahon puhon. Apan dili na to ang ay kalimtan nga physical namatay ang physical body apan ang spiritual body dili gayud mamatay. Gipatinaw kanahan sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 28 nga nagkanayon. Ayaw kung mo kahadlok niya tumupatay sa lawas apan dili mapatay sa kalagi. Sige. Kung sa tinaw kayo nga physical body lang mo Tarong nga, Aldan. Sa ano pa, kay dili man mamatay ang spiritual body, nga madungog jud nila ang atong mga pag-ampo. Tama, ug tungod kay madungog man nila ang atong mga pagampo. Busa matabangan gyud na kita pinagi sa paghato sa atong mga pagampo ngadto sa Dios. Pero sis, dili ba kaha manghigi ang atong Diyos ni anang madama sa pag-ampo? Ang atong Dios dili close-minded. Ang atong Dios kamaong basa sa kasing-kasing sa tao busa masayran niya ang atong mga pagampo sa mga santos dili usa ka idolatria. Pinagsayod man siya nga nagpabakar lang ta sa mga santos. Mabasa ba po sa Biblia, sis, nga mahimaya ang Diyos tungkol sa mga santos? Maayon na lang ba nga aduna tay pruweba nga may pakita nga dili manghigi ang Diyos sa mga santos? Ana ba tayo mabasa sis? Ana kayo sis, ana ka na magbasa sa Biblia sa Kristohanong katilingban. Diya sa 2 Tesalonica 1:10 nga nagkanayon. Niya lang adlaw himayong tagindungo taliwala sa inyong mga santos. Daghan kaayong salamat sis sa paghatag ng kaminawan. Karon nasabtan na jud namo sa matinaw gayon nga ang pag-ampo sa mga santos mo ay hinungdan sa ilang mga santos. Itanwala ko Dios nga nagbalaan sa mga nangahimong santos. Wala pa ang duda sila. Daghan kaayong salamat sis. Og kanino tanan niya karon. Okay, ano sa mga iso na to ng mga bago-upan na rin. Ako yung ikaw na niya. Mingo na mga itong mga iso ng mga lili Katoliko. Na, ganun po tango po mga santos. Dahil yung mga santos, dahil mata, di kita, dahil dunggan, di katungog. Dahil ilong, di kasimhot. Dahil kamot, dili maka lihok. Dahil dili kalakaw. Dili makatabang ang inyong mga santos, ang inyong ginampan. Pero ato na siyang i-break na to na. Kaya nasayop sila
Kaya nga itong mga santos, dili na mga larawan, kundi katong mga espiritu nga tuwa na sa langit. Sila ang ato ang ipangayon panabang, kaya na sa Biblia mabasa. Asa mabasa? Panautihon, Kapitulo 14, versikulo 9. Sa mga nga ang mga taong dautan, muyukmo sa mga santos, kung muhangyo sa ilang panabang. Kita ko ng mga dautan, mga nasala, muyukmo sa mga santos, mga matarong, o muhangyo sa ilang panabang. Kaya matod ba sa Hebrehanon, Kapitulo 12, versikulo 23, kung sa mga giduolin niyo ang Diyos, o giduol sabi niyo ang mga espiritu sa mga matarong na nahingpit na natos langit. Sa ito ba ka na itong pagsangpit, mga ka na ang matang sa pagduol. Ang pagsangpit na to, wala ang pagdangok na to sa mga santos. So, duha ni kaklaseng santos na to, na ay mga anghel, mga santos na kinadaan, wa ka ni kanunayas ng mga anunhay mo santos, kundi santos kinadaan. Sila ang himo sa Diyos. San Miguel, Gabriel, Rafael, pag-uban pa ng mga anghel. Doon ay mga santos na mga tao, nga mga ninsalong sa panawagan sa Ginoo. Kaya matod pa sa Mateo 5:48, pagbalaan ka mo, ay ang inyong amahan sa langit balaan. Diba? Ninsalong sa pagbalaan, sa panawagan. Muna daghang mga taong santos, mga apostoles, mga church fathers, daghan kayo ng mga santos nga nahimong santos nga higon natin kanunay. Karon sila mga tuwag pa kayo ang panabang dili ng larawan. Wa ta mayon nga larawan taday ko may maglawas. Larawan ni Jose, larawan ni Maria, hatagi ko kayo. Iampo kami. Wala. Kundi atong ipangayo panabang ang mga espiritu sa mga matarong na hingpit na tuas lang. Nanabay na langit, ang tubang na prueba, ang mahal na Birhen Maria, hasta kapila na mag-ani-anhi sa kalibutan. Ning ari siya sa kalibutan, gikan siya sa langit. Napakita siya dito sa Mexico. Ni Juan Diego sa Juan. Kanang Port Asapan, Guadalupe. Napakita ang atong mahal na Birhen dito sa Portugal, sa Tulong Kabata. Napakita siya ni Bernadette dito sa Lord, sa France. So pa, ang prueba nga doon na ng langit, si Mahal ang mga Birhen. Kung kaya kas Biblia, pinadayag size living ito si Jess. Ang mga espiritu, mga kalag, sa mga martir, dito sa halaman, nagsing ampo. Ginoo, talos at tabanin mo, hukmay ang mga tao sa kalibutan, labi na katulad patay ka na mo. Ito ba? Nangayo silang justisya silang kamatayo. Nag-ampo Nag-ampo sila Nag-ampo. Apa na ilang pag-ampo, nangayo silang justisya. Pero ang mga tao, mga matalo, wa magdaot nila, wa magpatay nila, pwede gyapon silang mag-ampo. Ginoo, patalangin sila. Ang mga tao nga nagsunod sa amo ang dalan ng agya-agya. Kaya pangutana na, makaduog ba ang santos sa pag-ampo na to? Ang kubang makaduog? Ang mahal na Birhen makaduog? Nasa nabasa rin? Naya sa pinadayag Kapitulo 5, versikulo 13. Ngayon rin, mayroon ba sila nga, useless na lang yung pagsangpit ni Maria o mga ubang mga santos kay kana sila dili makaduog kay patay na sila. Ang tubang dili sila patay, ang lawas na mooy namatay. Pero ang espiritu nagbabiling buhay ug tuwa karon sa langit. May matod pa sa itong Ginoo, Mateo 10:28, ayaw ka makahadlok sa mapatay sa lawas, kapag dili mapatay sa kalang. Totoo ka ang kalang dili mamatay. O matod pa dire sa Hebrehanon
Okay, bro, pinagayag 5:13. O nadungog ko. Matod ba si San Juan may naginaw eh. O nadungog ko ang tanang binuhat dito sa langit. Dili sa yuta o sa ilalom sa yuta o ang tanang binuhat sa tibuok ng libutan nadungog. Si San Juan o sa nakatao. Pero nganong gihatagan man siya gahom sa Dios nga makadungog sa tanang mga tao. O sa nadungog ha? Wala yung nakita. Nadungog. Re. O nadungog ko ang tanang binuhat dito sa langit, dinhi sa yuta, o sa ilalom sa yuta, o sa dagat, ang tanang binuhat sa tibok kalibutan. Nadungog. Kung naghatag si ang Dios, ani nga gahom kang San Juan, kung sa bakaha nga to sa iyang inahan. Di ba? Nga iyang inahan, raynas sa mga apostoles, raynas mga angeles, raynas mga martyrs. Kung ihatagan ang usa ka tinud-an nga iyang imahal, kung sa bakaha ang iyang inahan nga labaw pa niyang imahal, kay mao ang iyang inahan. Mula nga, ito ang pagsangpit sa mga santos, dako kayo kahimuan. Labi na sa mahal na Birhen Maria. O matod pa si Santiago niyon, Santiago 5:16, ang pag-ampo sa taong santos, dako kung ikatabang alang kanato. Si Elias, nag-ampo, nga dili muuwan, pila ka tuig? Usa ka tuig og tunga. Nga dili muuwan. Wa yun muuwan dito sa iyang panahon. Wa muuwan. Di ba ka? Di muuwan o usa ka tuig tunga. Kuya, nag-ampo na po siya nga muuwan unta ning uwan na. So ina na ang pag-ampo sa tawag santos. Dako kayo katabang. Wala nga, kanang ato ang mga santos, dako na katabang, kay mga espiritu kana nga nahigpit na ito as langit. O kanang mga larawan, nganong gibutang na sa atong simbahan, ato lang usgutan on yan. Ato sa mga tiyo sa Inday Vanessa, sa iyang hindi pangandaman. Kisa ikaw ba nyo? Rosan. O si Rosan. Ano yun, Day? Ros? Daghana yung namangan si Rosan. O sa itima niyo yun, Day? Magkapangulo na siya, Pedro. Maka? Ngayon naman itong mga eksonyo ni Katoliko, dili ko sa San Pedro ang Pangulo. Pero atong pamatiyon, kung ganong nahimong Pangulo sa San Pedro. Atong sugatol sa pasibang palakpakan si Inday Vanessa o si Inday Rosan Lagyapon. Dito na makasbigan, Day, kaya sige na magkanilig. So, maayong buntag ka natong tanan. Ako aniya kami karon din sa inyo tubangan aron sa pagsaysay sa among tema. So, ako dahil si Sister Vanessa. Huwag ako usab, si Sister Rosa. Kailan namin, ha? Ang among tema karon mga mahitungod sa pagkapangulo ni San Pedro. Importante kayo nga ito kinihisgutan. Tungod kay daghan kayo sa atong mga pinanggangkatbang sa pagtuo. Ang magtanong ka supag sa pagkapangulo ni San Pedro, tungod sa pipilang ka mga rason nga ilarag kong nakatunan gikan sa ilang mga pastor. Apan nagulay panagtihon nga nagkadayon sister. Quod si dormire repetitor probare quod kinondom omnem veritatem. Kasabot ba ta? Wala. Masasok ka. Ang buot iba sabot, kung ang bakak balik-balikon sa pagpamatuod, mahimo kining daw tinuod alang sa mga wala masayod. Matud pa nila nga dili tinuod nga pangulo si San Pedro sa iglesia, tungod sa rason nga si Kristo may pangulo niini. Sumala sa Colosas 1:18 nga si Kristo mangulo sa iglesia ug dili San Pedro. Unsa may mga ikisulti mahitungod niini Sister Vanessa? Nindot kayo nga pangutana sis o ganiyang akong tubag. Tinuod ang giingon ni Apostol Pablo sa Colosas 1:18 nga si Kristo ang pangulo sa iglesia. Ug gani, kitang mga Katoliko nagtuo man usab niana kay sumala pa sa mga ebidensya sa kasaysayan ug sa mga encyclopedia nga si Kristo mao ang founder sa Iglesia Katolika ug dili si Apostol Pedro. Then, kung ako lang Sister Vanessa, nganong man nga nagtudlo man kita nga si Apostol Pedro ang pangulo sa iglesia, kung naminado man day kita nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia.
Kana tungod kay si San Pedro man ang gi-appoint ni Kristo nga mahimong pangulo sa iglesia nga iyang gitukod. Sumala pa ni Kristo sa Juan 21:15-17 ngadto kang San Pedro nga atimanon ang iyang mga karnero. Apan, matud pa nila, Sister Vanessa, dili maraman daw si San Pedro ang gisugo nga timanon ang iyang mga karnero, kundi lakip usab sa magisugo ko ang mga obispo. E sumala pa sa buhat 20:28 sa Libyang Tagalog, kini nagkalayo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo. Sa tupad, daghan kayo man. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon ang kanyang sariling dugo. Daghan din sila nga gisugo ug dili kay San Pedro lang. Unsa may mga kasulting ini? Tinuod gihapon ang ingon sa buhat 20:28 wala gihapon kana supaka sa Iglesia Katolika. Tungod kinasayod man ta nga si Apostol Pedro ang labaw nilang tanan. Sumala pa ni San Pedro diha sa buhat 15:7 siya nagkanayon man, mga igsuon, nahibalo kamo nga kaniadto, gipili ako sa Dios gikan kaninyo. Usa biblikal kayo ang pagkalabaw ni San Pedro ngadto sa uban. Usa ato pa ng termino si San Pedro mao ang best of the best. But manimong ipasabot sis. Nalabaw pa San Pedro kaysa sa mga obispo nga gisbutan sa 20:28. Yes, labaw jud siya sa uban. Biblical proven good na. Ipamatud-an pa jud na siya sa kasaysayan. Kay sumala pa sa The World Book Encyclopedia, Volume 16, page 407, kini nagkanayon sa matinaw gayon. The earliest Christians relied on the apostles led by Saint Peter as their authority. Busa, pangulo gyud siya sis-an. Lain pangatake nila sa pagkapangulo ni San Pedro mong Efeso 2:20 na si Kristo mang bato nga gisukaran sa iglesia ug dili San Pedro. Unsa may mga kasulti mahitungod niini? Wala gihapoy supak ang Iglesia Katolika sa Efeso 2:20 kay wala man ta nagtudlo nga si San Pedro ang chief cornerstone. Sumala pa sa Efeso 2:20, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Sa ato pa, sayop din ang mayunta nga si San Pedro mong gipasabot sa Mateo 18 nga mao ang bato diin gitukod ni Kristo ang iglesia. Asayop na sad na. Tinuod nga si Kristo ang chief cornerstone sa iglesia apan wala ka na magpasabot nga dili si San Pedro ang batong maghisbutan sa Mateo 16:18. Kay sumala pa sa Good News Bible diha sa Mateo 16:18 kini nagkanayon man. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church. Ug wala gayud nasipyat si Kristo sa iyang giingon nga Kefa o Pedro ang Kefa o bato nga gipasabot sa Mateo 16:18. Sumala pa ni Kristo sa Juan 1:42 siya nagkanayon man. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas." This is the same as Peter and means a rock. Nya nganong man namuingon man ta nga si San Pedro ang unang Santo Papa. Nabatay mabasa ang ikitawag San Pedro ng Santo Papa. Ang pag-ingon nato nga si San Pedro ang unang Santo Papa, dili tungod kay gitawag siya og Santo Papa sa iyang panahon. Mingon kita nga si San Pedro ang unang Santo Papa kay Santo Papa man ang tawag nato karon sa obispo sa Roma. Sumala pa sa The Catholic Encyclopedia sa article nga Pope kini nagkanayon man, Pope, the popular title of Bishop of Rome. Obispo ba dahil sa Roma San Pedro? Yes, obispo yun siya sa Roma. May ebidensya nimo. Mao ni ang atong lig-on nga ebidensya. Una, buhat 20:28 mga obispo ang gisugo nga matiman sa iglesia ug si San Pedro ang unang gisugo. Sumala pa sa Juan 21:17. Ikaduha, niangkon si San Pedro nga obispo siya pinaagi sa pag-angkon niya nga siya pangulusab. Busa dinhi palangdaan napamatud-an na nato ang atong tema may tungod sa pagkapangulo ni San Pedro. Kay miangkon man jud siya nga pangulusab sa sumala pa sa 1 Pedro 5:1. Uy, sa ato pa Sis Vanessa, mulutaw din ni karon nga once musubak ang mga protestante sa pagkapangulo ni San Pedro, sila na mismo ang sungag sa Biblia. Kay miangkon man kaha si San Pedro diha sa 1 Pedro 5:1 nga siya pangulo. Ug kay pangulo man siya, so dunay gipanguluhan. Di man natawgon og pangulo kung walay gipanguluhan, di ba? Sa imo una sis-an, kinsa kay ang gipanguluhan? Sigon sa akong nasabtan sa imong ipamahayag kaganihan,
nga nadungog nila usab nilang tanan, si San Pedro personal nga gisugo ni Kristo nga timanon ang iyang mga karnero. Busa kutob nga miyangko ng mga karnero nga ni Kristo. Mao ang iyang gipanguluhan atong panahon niya. Busa tinaw nga napamatudan nato uban ang mga ebidensya sa Biblia ug sa mga encyclopedia nga ang pagkapangulo ni San Pedro diha sa iglesia. Diin personal siyang gitugyanan ni Kristo sa tanan niyang karnero nga mao'y nahimong hinungdan nga nahimo siyang pangulo ug unang Santo Papa sa Iglesia Katolika. Lain pa yato sis. Ningon ka kaganiya nga si San Pedro ang unang Santo Papa, di ba? Uningon ko ana, Unsa gani meaning ng Santo Papa? obispo sa Roma. Ug ningon usab ka nga si San Pedro matawag og obispo, di ba? Uningon ko ana. Ang pangutan na karon nakatuga siya sa Roma. Pero tingad dua. May mga ebidensya. Pag-anindot sa pangutanaw kaniya nga akong tubag sis Ann. Nakaadto kayo si San Pedro sa Roma, busa siya ang unang obispo sa Roma or ang unang Santo Papa. Ug kaniyang mga ebidensya. Sumala pa sa Latina Vulgata Biblia, nagihubad ni Monsignor Manuel Yapdia sa daklit saysay sa unang Pedro nga siya nakaadto sa Roma sa tuig 42. Di pa matudan usab gana sa The World Almanac and the Book of Acts edition 2009 page 685. Di pa matudan usab gana sa Biblia nga The Living Bible 1 Peter 5:13 ug kini nagkanayon. The church here in Rome sends you her greetings. Mas kinusab sa history, ipamatudan usab kana, sumala pa sa The Modern World by Francis Betten ug ni Alfred Kaufman sa isa pahina 94 kini nagkanayon. Saint Peter himself was the first bishop of this metropolis. Here he died a martyr's death by crucifixion in the persecutions under Nero. Busa tinaw kayo nga napamatud-an gayud nato ginamit ang Biblia og mga referensya nga si San Pedro nakaadto gayud sa Roma. Busa siya gayud ang unang obispo sa Roma or ang unang Santo Papa. Unya, sis Vanessa, what if supako nila ang mga ebidensya nga imong mga gipamatud-an? Then kinahanglan gayud nga makapakita sila og ebidensya usab kun diin gipatay ni Emperador Nero si San Pedro kun wala man gani kini mahitabo sa Roma. Unya, ug mangapod sila? Na problema na dyan na nila. Kay nga no, kasapak-sapak sila, wamde sila mahatag ng konkretong tubag o ebidensya. Busa mga kagsuuna, nasaysay na gayud namo ang among tema karong adlaw mahitungod sa pagkapangulo ni San Pedro. Ug hinaut-unta nga nasabtan ninyo kining sa matinaw gayud. Ako di ay si Rose Armada. Nag-usap si Sister Vanessa. Sa kinasingkasing kayo, nagpasalamat kayo ninyong tanas sa inyong pagpamilya. Okay. So, ako nakita nga kana malipayon sila. Nagwalis pulong sila. Wag yung nagmukod ba? Pero nalahay lang sila mga action ba? Close up, ikanaan. Pagkawas ka, garo eh. So, yun po. Nala yung mga style ah. Kala mga style na siya. Kaya po, umahay mo magwawali amon to sa kapulit nito. Ito, dili mahimo, gago sa grupo, walay pangulo. Ang ato mga eksol ng mga dili Katoliko, bingo sila nga, si Kristo na kuno ang pangulo. O wala na ilang pangulo, gawas naman ni Kristo. Wrong na siya. Kay si San Pablo, naingo guys si San Pablo sa Hebrehanon Kapitulo 13, Versículo 7. Sabi niyo, remember your leaders. Kinundumi ang inyong mga pangulo. So, ito na ang mga pangulo. Iyaman mo pa ni San Pablo, o San Pedro, o Pedro 5, no? Ingon nga akong pangulo, kamo sa mga pangulo, at imanda ang iglesia sa Diyos. So, ito pa, siya ang pangulo, nagmando sa mga pangulo. So, ito ba, si San Pedro, labong pangulo. Siya ang Santo Papa, ug doon na siya gipanguluhan ng mga pangulo sa ang mga obispuhan. Asa ang masa? 1 Pedro 5:1. Wala nga, kung may pangulo ang grupo, makagulian sa galing barangay, kung may barangay captain, o sa may tabo sa atong barangay.
dili magkahiusa kung walay pangulo. Tinuod si Kristo pangulo, pero gitawag siya invisible. Pangulo nga dili makita tungod kay tuwa man siya sa langit. Pero dili sa kalibutan, dunay pangulo nga makita kanang gitawag invisible nga pangulo. O siya mao nga tuang sundon sa kalibutan kasi siya man ang pangulo. Wala nga ang simbahan nga wala nila isipa nga pangulo si San Pedro, moingon ta nga dili ka na simbahan nga gituod ni Kristo. Kaya ang simbahan nga gituod ni Kristo, ang pangulo gyud ana nga makita si San Pedro. Trapangutana, kinsang simbahan sa kalibutan karon ang nag-ila ni San Pedro, si pangulo. Kita lang Katoliko. Pero kanang ubang mga simbahan niya, 45,000 kapila ka mga pundo karon. Pero wala nila ilha nga si San Pedro pangulo. Pero si Kristo nag-angkon, ikaw Pedro, himuon ko ikaw pangulo sa iglesia nga akong pagkatupuron. O ikaw magpakaon sa mga gutom sa kamaturan, mupainom sa mga uhaw sa kamaturan. Asa mabasa? Balik ako dili. Pagi ako ganun kaktis pa. San Juan, Kapitulo 21, 15 ka 17. Pedro, pakan ka ang akong mga karnero. Kisay mo pagkaon? Ang Pangulo. Pangan naman ang mga karnero na magpakaon sa pagbalantay. Ang magbalantay, boy mo pakaon sa mga karnero. O ang atong simbahan, mao lamang ang tinuod nga simbahan nga nahipatik sa balaang kasulatan. Kinilang simbahan Katoliko. O karon sa inyo kasayuran, unsa kayo ang tinuod nga simbahan nga gituod sa Ginoo, ato nang ipabati nila ni Inday Marisa, o si Inday Rhea, o si Inday Juana. Ale! Ang matuod nga simbahan mao ang Iglesia Katolika o kini pamatud-an sa atong tulog nga mga magwawali nga mga batanon. Si Inday Vanessa, si Inday Rhea o si Inday Joana ato ang sugaton sa masipag palakpakan. Mayong buntag ka natong tanan, ani adin nasab kami diri sa imong tubangan aron sa pag-ila-ila sa una ha. So ako di ay si Sister Rhea, Ako sa pagbalik si Sister Vanessa. ako si Sister Joanna. Ug karong adlaw maghisgot kita may tungod sa matuod nga iglesia. Tungod kay kitang mga Katoliko, kanunay din ginatake sa tagalaing sekta sa relihiyon. Kay kuno dili kita iya sa Dios tungod sa rason nga wala kuno nagtukod si Kristo kay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao nga ato kini subayon tungod sa katinuod nga istorya ha. Kay daghan sa ayon sa ato mga pinanggang igsuon nga mga saliring na itaon niya sa laing turin. Umatod pa sa Biblia diya sa daang tugon nga moabot gayud ang panahon nga ang Dios magtukod sa iyang gingharian. Baliw ko basa na sister. Sa panahon nining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. Ug sa gitsa nadungog ba to ninyo? Magtukod ang Dios sa gingharian nga dili gayud malumpag pusalig-on gayud kini ang hariana. Sige sister padayon. Ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Hiyaw nyo na mga kaigsuunan, kuyawa ang naging hariana. Di lang gani siya limon, doon na pag siya gahon nga dili maagaw sa laing katawhan. Unsa may pasabutan ang dunay gabong nga dili maagaw sa laing katawhan. Sister, buhat ipasabot-ana nga dili na pwedeng ang kunon sa mga tagalaing sekta nga maingon sila. Ni mauang matuod nga iglesia. Unya, naabot pa po na panahon nga nagtukod ang Ginoo sa maong gingharian. Niabot kaayo. Unang-una ang Ginoo nagpakatao. Kalo po basa na sister? Ako kanang basahon dinhi sa The Living Bible aron masabtan gayud nato sa mas matinaw sumala pa dinhi sa John chapter 1 verses 1 and 14. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. And Christ became a human being and lived here on earth among us.
Nalumang sa English oils, maganda lang Roman kaayo. Pwede binisayon. Please. Okay ka na raman di ay. Matod pa ako natong binisayon sa wala pa'y nagalungtad bisan unsa. Si Kristo ana nang daan uban sa Dios. Kanunay siyang buhi ug siya mismo Dios. Ug si Kristo na himong tao ug mipuyo sa kalibutan uban kanato. Okay, salamat. Busa mga kaigsuunan nga tao ang Ginoo ug sa pangidaron niya nga 30, naghapos siyang 12 ka mga apostoles ug diha miingon siya nga aduna siya pagatukuron. Kasi Busa sultihan ko ikaw si Pedro, gibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug hanggang sa impyerno dili gyud makapuntog niini. magtukod siya iglesia nga maskin hanggang haan sa impyerno dili gayud makabuntog niini. Grabe nga una. Ako pagtuo kaganiha nga nagtukod ang Ginoo ug gingharian nga dili gyud malupat, hinigamit siya og hybrid nga ultra-powered cement. Pero ang gipasabuti ay kilahi. Mao di ay nga dili malupag kay maskin ang ginhaan sa impyerno, dili makalukapan niya. Pero aron mas matinaw gayud. Unsa may pasabutan nga gahaan sa impyerno nga dili makalukapan niya? Nindot kayo na nga pangutana sa ganiya akong basahon dinhi sa Biblia nga New Living Translation sa maura gihapon nga bersikulo ug kini nagkanayon. Now I say to you that you are Peter, which means rock. And upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Kalaliman mo ana, all the powers of hell na jud na. Sumao di ang gitagna ng daan nga magtukod siya iglesia, nga dili gayud malumpag, tungod kay atakihon jud ay kinig mga kaaway nga gahom nagagikan sa kadautan. Sa ato pa gikan sa impyerno ang source sa ilang kadautan. Apan sister dili jud nila malumpag kay sama pa sa gibasa sa lion ko. All the powers of hell will not conquer it. So paminaw ninyong duhaligon ba? Ahayligon? Pero penglig una. Gani lang sis, doon naman sa maingon nga natalikod daw ang iglesia o miyuko na sa paganismo. Ungon sa may kasulti may tungod ni Ana. Sister, ilang ipalutaw nga nasayop ang Ginoo sa pag-ingon niya nga all the powers of hell will not conquer it. Kaya if there was a time that happens na kanisiya na conquer, ano yan siya kasimpol mga kaisunan. Diba ganiha mingon ang Ginoo nga magtukoy siya iglesia nga dili gayon malumpag? Diba? Kunya kung tinalumpag mali ay, sumugawas ka na makaksiya. Tama ba ko dili? Tama. Kunya ang Ginoo mamakak ba? Dili. So palihog kong basa. Di masika diha sa paglawom sa kinabuhing walay katapusan, ang Dios dili gyud mamakak. Bisaad siya nato sa mong kinabuhi sukad pa sa sinugdan. Ang Diyos dili gayud mamakak busa sa pag-ingon niya nga iglesia nga iyang pagatukuron dili gayud malumpag. Nan sister tinuod kini og dili baka. Sa ato pa, kato mga taga-laing sekta nga nag-ingon sa likod daw ang iglesia o miyuko na sa paganismo, sila mo inamaka. Sila jud mo maka sister kay wala man giingon ang Ginoo nga natalikod ang tibok iglesia. Wa ko'y mga panagna nga nag-ingon nga natalikod ang tibok iglesia. So sila jud mo maka. Sister? Ako ka nang basahon dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios alang sa mas natinaw gayud nga pamahayag ug kini nagkanayon. Pinasayod ako nga kung makagikan na ako may mga mini nga magtutudlo nga sama sa mga mabangis nga mga mananap nga moapil kaninyo aron bungkagon ang inyong pundok. Moabot ang panahon nga gigan mismo sa inyong pundok may mga tao nga magsulti og bakak sa pagpahisalaag sa mga sumusunod ni Jesus ug aron sila nagsundon. So nadungog ninyo sa matinaw nga iglesia sundong gayud sa mga mabangis nga lobo o sa pagpanudo nga sa bakak aron bungkagon ng atong pundok. Gani ilang kadili mo yun niya tiwason magbasa kung sa atong tiwason aron masunta gayud nato kung tinuod ba gayud ni nalikod ang tibok iglesia. Sa palihog Ug karon itugyan ko kamo sa Dios ug sa mensahe sa Engrasya makaligong siya ug makahatag kaninyo sa mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan. Matod pa ni Apostol Pablo nga sudlon gayud sa mga mabangis nga lobo ang iglesia aron bungkagon ng atong pundok. Gani lang kay tugyan niya ang iglesia ngadto sa Dios kay makapalikod siya. Gitugyan di ay ni Apostol Pablo ang iglesia ngadto sa Dios, pinasayod gid siya nga nipiya niya sa lisihan gid siya mga baka kung tudlo. Apan unsa may mahitabo sa iglesia kung gitugyan niya sa Dios? Natural nga dili itugod sa Dios nga matalikod o mabungkag ang tibok iglesia. Kay si Kristo mismo nasayod nga moabot gayud ang panahon nga adunay mga sakop sa iglesia nga maluya sa pagtuo
tungod sa mga bakakong makikita. So, pala ko ba sa Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan. Sama sa usa ka mag-uma nga maglain sa trigo gikan sa uot. Aba nagampo ako alang kanimong Simon aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Binigbalik na nimo kanako, kinahanglan nga ligonon mo ang imong kaigsuonan. Tiyaw nyo na mga kaigsunan, si Kristo na mismo ang mag-ampo alang kang Simon aron mapalig-on ni Simon ang iyang mga kauban. Musa, imposible jud kaayo nga matalikod ang tibok iglesia kaysa walay mabasa sa Biblia nga kini natalikod o nakulong. Unsa man diay ang ginang gamiton diha sa 1 Timoteo 4:1 nga nangiya sa pagtuo kung maingon ka bahaglangan talikod sa tibok iglesia. Baliw ko na kung basa ng iyang gingon sis aron masunta gayud nato kung tinuod ba gayud nga matalikod ang tibok iglesia. Kaay nila daw ko nang gamiton ang paglingalain taon sa atong mga kaigsunan nga huyang pa sa pundasyon sa pagtugon ang hapon. Sister? Klaro ang ginaingon sa Espiritu Santo nga sa kaulaihang mga adlaw ang uban biya sa ilang pagtuo sa Dios. Mamati sila sa pagtulunan nga bakakon ug mga dautan nga mga espiritu. Matod pa dinhi sa akong gibasa sister nga ang uban mo biya sa ilang pagtuo. Wala may gingon diri nga ang tanan mo biya. Ang uban mo biya ug dili ang tanan mo biya. Tiyon nyo na mga kaigsunan ang gingon sa Biblia ang uban mo biya. Walang giingon nga ang tanan mo biya. Aba na nga itong mga tagalaing sekta nga mga kaigsunan na panundo nga ang tanan ko na mo biya. Busa adunay mahitabo at church establishment. Bakit ako bakakila ng mga kaigsunan? Kunya sis, kaya wala mo dito ka natalikod ang iglesia. Busa mo nung tao mo. Sakto ba ako magpasabot? Hay, sakto. Pero tay sakto ha. Nindot kayong imong pangutana sis, kaya huwag kayo nakita sa mga punto mo hay nakita karon. Ang iglesia na tungkol dito sa Jerusalem na atong unang siglo. Ug sayod kita nga gitungod kini ni Kristo nagpadayon kini hangtod karon. Apan kanus ang magtungkol ang iglesia sis. Ana ay gaingon nga tuig 30. Na pwede ingon nga tuig. Ay, may tinuod anang diba? Akong iglesia pagatupuron. Di ba future tense ang pagkasaysay? Niya nag-ministry si Kristo sunod sa tundok na tuig sa AD 33 ug namatay sa samang tuig. And nearly 50 days after his resurrection, mao ang Pentecost ug mao usab ang gikonsidera nga birthday of the church. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281, the day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. Busa man nagsama ra ta ng tinuod ug nagpadayon kayo ang mga iglesia. Ug diha sa Mateo 28:19, nagsubo si Kristo ngadto sa iyang mga tinud-an nga mga lakaw ngadto sa tibuok kalibutan aron magpuglain kauban. So sister, palaro ko. Busa adtuan ninyo ang mga tao sa tanan nga dapit ug himuha sila nga akong mga sumusunod. Kunya nakuha mao si San Ignacio nga nahimong obispo dito sa Antioquia sa tuig 107. Ug mao base sa kasaysayan siya mao ang naghingalan og Katoliko sa Iglesia ni Cristo. Mabasa na siya sa atong basahon nga Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor sa pahinatuapan aron dili ta mahimong bias. Ako kanang putol sa nasulat sa www.wikipedia.org article Ignatius of Antioch o kini nagkanayon. Ignatius of Antioch was an early Greek Christian writer and bishop of Antioch. And speaking of the authority of the church, he was the first to use the phrase Catholic Church in writing, which is still in use to this day. It is said Ignatius converted to Christianity at a young age. Tradition identifies Ignatius along with his friend Polycarp as disciples of John the Apostle. Subliyon kung pagbalik ang Iglesia ni Cristo nagsugod dito sa Jerusalem, naabot sa Antioquia, sumala pa sa buhat 11:26, ug naabot usab kini sa Roma. Sister pala kung basa diha sa buhat 23:11 ug sa Roma 1:7-8. Mao ka na nga itong mabasa dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Diyos. Niyan ang pagkagabi nagpakita ang Ginoo kang Pablo miingon. Ayaw kahadlok. Ingon nga nagpamatuod ka mahitungod ganako dinhi sa Jerusalem. Kinahanglan nga mo usab ka nang imong buhaton dito sa Roma. Dinhi sa Roma 1:7-8 nagkanayon. Kining akong sulat alang kaninyo diha sa Roma nga gihigugma sa Dios nga mahimong iyang katawhan. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa akong Diyos, pinaagi kang Jesucristo, alang kaninyong tanan. Kaya ang inyong pagtuo, gipanagulon sa tibuok kalibutan. Maunay gingon ni San Pablo nga hipistis homan kan Galatay and holo to cosmo. Kasabot?
ginisayon ng ato kining ginisayon na kanayon ang inyong pagtuong mulukok ngadto sa tibok kalibutan. Usa ko nahunong o nawala o natalikod ang tibok iglesia, imposible kaayo nga malukok na siya diba? Gusto ba po? Ayaw so? Perting gusto ha. Sa ato pasiskot, di mo ipasabot karon nga ang iglesia ni Cristo ginganan ang iglesia Katoliko ni Obispo San Ignacio dito sa Jerusalem. Aduna ba tayo mapasa o ebidensya nga ang iglesia ni Cristo ginganan ang iglesia Katoliko? Ahay, Karon nga pangutana, naabot ba po sa Pilipinas ang iglesia ni Cristo nga ginganan ang iglesia Katolika? ahay abot. Perting abuta. Siyempre, gikan sa Jerusalem, niabot sa Antioquia, niabot sa Roma, niabot sa tinis sa Espanya. So, pwede po ba siya, sir? Hinaot na magkita na gid kita kaya ang akong plano moagi ako diha kaninyo sa akong pag-adto sa Espanya. Kung niatong 587 AD, pinaagi sa usa ka Biscopi king nga si King Ricardo I, nahimong Christian country ang Espanya. Mabasa kini diha sa www.wikipedia.org article, History of Catholic Church in Spain. Ayaw po na siya nabot diri sa Pilipinas, pinaagi ni Magellan o ni Padre Pedro Valderrama ni atong March 16, 1521. Karon, Kanta. Kata day. Okay. so karon atong pagpinaw ng usa ka historical music mahitungod niya. The Bluetooth device is connected successfully. Make him they were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Bitaw, no? Busay sakto judi ang gingon sa atong Philippine history, judi ay nga iglesia ni Cristo nagsugod dito sa Jerusalem, naabot sa Antioquia, naabot sa Roma, naabot sa Espanya, ug naabot sa Pilipinas. So, pwede ko basa sa The Philippines, a unique nation, history of the Republic of the Philippines by Sonia Zaide and Gregorio Zaide sa paina 1 to 3 kini nagkanayon. Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, most specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kung miadtong 1870 sa Konsilyo Vaticano, ang Iglesia ni Cristo nakabaton sa iyang first complete official name nga the One Holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. At sa ato pa, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang Iglesia ni Cristo nga dito nagsugod sa Jerusalem. Aduna ba tayo mabasa ni Ana ang ebidensya nga ang Iglesia ni Cristo mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Aduna kayo, sister, sa pagbasa? The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting of the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Mga kaigsunan, pakpak sa doon. Talaga boy. So, sa pag-usap ako din si Sister Rhea, Sa pag-usap ako din si Sister Vanessa, kung ako-usap si Sister Joanna, sa kasing nagaingon kaninyo, daghang salamat sa pagpaminaw. Okay. So, mato ang matuwag nga iglesia, ipasikan nga sa Biblia o sa history, no? Ay, hindi pwede nga matod anak ko history lang. History. So, kita lang ang simbahan nga makabalik patas na sa mga apostoles. Kaya kinalaman kita pagpamatuon sa simbahan, suportado ka na sa Biblia o mga referensya. Kaya ang mga historian, may kutlog na sila of source sa Biblia.
Kaya ang Biblia, nahipos na niyan to 404 to 405 AD. Diyan na kumpleto ang Biblia. Pero ang mga libro, nahuman na 100 AD. Ang pinadayan, 100 AD. Niya, i-compile ka na sa simbahan Katoliko para mahimong Biblia. So kita, ang hinungdan, gano'n na yung Biblia. So, dili mahitabo, nga ang ningkotlo sa Biblia mo ay nasakto. Samtang kitang nag-compile sa Biblia mo ay nasayo. Sa ito ba, kanang iglesia nga naa sa Biblia, mao kana ang Katoliko nga iglesia. Sa ito ba, ang iglesia nahimong Katolika. Ikaylap sa itong kalibutan. Kita yung iglesia mao ang Katolika. Wala nga, ningiyon si San Pedro, buhat 5:29, maoy among dapigan ang iya sa Dios. Dili na mo dapigan ang iya sa tao. Kaya ang grupo nga iya sa Dios, o ang grupo nga iya sa tao, ang iya lamang sa tao mahanaw. Pero ang iya sa Dios magpabilin. Buhat 5:39. Busa, ang makigbato sa simbahan nga iya sa Dios, nakikaway sa Dios. Asa ba basa? Buhat 5:39. Ang makigbatok sa simbahan nga tinukod sa Dios, nakikaway sa Dios. Kung ang simbahan nga tinukod na magtao, mahanaw gayon ka. Wala makiksunay ko ng Kristo, kini atong simbahan Katoliko, gikan sa tuig 33 AD, hangtod karon 2019 na. Walay bugto nga putay ang ato ang Pangulo gikan ka San Pedro hangtod ni Pope Francis karon. Walay bugto nga Pangulo. Pero ang atong mga igsoon nga nagpatuong nga sila ang tinuod nga iglesia, pila ra ang ilang Pangulo? Tulo pa lang. Ngayon bang saksi Jehovah, 7 ka Pangulo pa lang. Ang Iglesia ni Cristo, tulo pa lang. Kung yamigo sila nga sila tinuod, ang tubag, dili. Kag sila pa tinuod, ganong tulo pa may natigong ang Pangulo. Muna nga, kay kita may nakatigong og dahang Pangulo, dahil kita ang tinuod nga simbahan ni Cristo. Atong palakpakan si Inday Rhea, si Inday Vanessa, si Inday Joanna, o si Inday Marjo, si Inday Rosan, o si Inday Oyo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakat-unan. Daghang salamat.